Let's pray. Father, salamat. We are just so blessed, oh Lord God. A brand new month, Lord, na it is now August, Lord, of the year 2026. At salamat, Lord, sa mga wonderful things na patuloy na ginagawa nyo sa buhay po namin. Even though we are experiencing challenges sa buhay po namin, alam po namin that you are with us, oh Lord God. Hindi nyo po kami iiwan at pababayaan. At sa umagang ito, Lord, binubukas po namin ang aming puso sa iyong mga salita. I pray, God, that yung puso po namin ay maging fertile ground, na yung mga salita mo ay matatanim at tutubo sa buhay po namin ng mga magagandang bagay, O Lord God. Salamat po, Lord. Let your Holy Spirit speak to us this morning, not your hindi po yung voice ko, Panginoon, ang marinig ng bawat isa, kung hindi yung pangungusap mo, Lord God. Maraming salamat po sa bukas na kalangitan, sa iyong mga salita na pinagpala mo na, Panginoon. Thank you, Lord. Kayo lamang po ang kayang magbago ng aming puso't isip. We continue to rely or depend on you, Lord God. It's not by might, it's not by power, but it's only through your Holy Spirit. Maraming salamat po, Lord God. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, we can be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. So we are on the part 3 of our series na The Blessed Life. No? So we are already on the part 3. So yung una nating pinag-aralan is that yung palang blessed na tao ay hindi lang yung basta merong pera. Okay? So, number 1, yung pong merong fear of God. No? Pangalawa ay yung mga tao na nagtitiwala sa Diyos or faithful sa Panginoon. And ngayon po, pangatlo is that ang tatalakayin naman po natin ay blessed pala ang mga taong sumusunod sa Panginoon. No? Blessed are those who keep God's word. Okay? Or sa pang third F po natin, ay mga follower of our Lord Jesus Christ. Amen. Pakisabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic ngayong umagang ito. Before we dive into the Word of God, no, meron po munang reminder sa atin si Apostle James. Ang sabi niya sa James chapter 1, verse 22, "Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo." In New King James Version, ang ganda. Ang sabi niya, "Be doers of the word, and not hearers only." Pakisabi sa katabi mo, be a doer, not a hearer only. Ang kinakausap po dito ni Apostle James ay yung mga taong laging nag-church, laging nakikinig ng mga sermon, no? Yung mga nakakaalam ng mga Bible verses, and even yung mga nagpipreach. Ang sabi pong ganyan, if you never obey God's word, ang sabing ganyan, niloloko mo lang ang iyong sarili. Knowledge without obedience produces spiritual self-deception. Ulitin ko po. Yung knowledge daw na walang pagsunod ay nagpo-produce ng spiritual self-deception. Hello? Ayaw nating naloloko ng ibang tao. Pero ang tanong, bakit niloloko mo ang sarili mo? Sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa mga salitang naririnig mo mula sa Panginoon. Tuloy po natin. Verse 23 and 24. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at agad kinalimutan ang ayos niya. So, ikinumpara po ang mga utos o salita ng Diyos sa isang salamin. Bakit salamin, Ate Wilma? Kasi, kapag po nanalamin ka, ipinapakita nito kung ano ang dapat mong ayusin at baguhin. Nakakasunod po. Amen? Di ba, bago po tayo pumasok sa trabaho o magpunta sa anumang
okasyon, lumabas sa ating bahay, 'di ba? Titignan mo muna yung salamin, yung itsura mo sa salamin. Kung magulo yung buhok mo, aayusin mo. Kung may muta ka, aalisin mo. Tama ba? O baka palang may toothpaste pa o sabon sa tenga mo, sa mukha mo, 'di ba tatanggalin mo, right? Nagsasalamin ka kasi meron kang gustong umayos. Ganon din po pagdating sa salita ng Diyos. Amen? Madalas, lagi ko pong naririnig na comment, pinapatamaan yata ako ni Ate Wilma. Hello? Pero sa totoo lang po, ang salita po ng Diyos ang nangungusap sa atin. Amen? Ipinapakita po ng salita ng Diyos kung ano po yung dapat nating baguhin. Kaya every time that you hear a sermon, every time that you do your devotion, nakikinig ka ng preaching, hindi mo sasabihin, ito para sa asawa ko. Sasabihin ko, tumamaya sa kanya. Patama ito sa kanya. Mali. Amen? Kapag nagsasalamin ka, ikaw ang nire-reflect noon. Amen? Hindi yung katabi mo. Amen. Amen? Di pa po ito ang pag-aaral natin. Reminder pa lang ito. May nakukuha po ba tayo? James says, many Christians treat the Word of God like this. Tumitingin sa salamin, pagkatapos makita daw ang sarili, umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Ang ibig sabihin po nito, they hear, they agree, they say amen, but nothing changes. Ang ibig sabihin, tiningnan mo lang, pero wala kang ginawa. I wonder, what kind of listener are you? I wonder, what kind of Christian are you? Are you a doer or are you a listener? Sabihin mo ulit sa katabi mo, be a doer. Verse 25, ito po ang pangako sa mga taong marunong sumunod. Ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Verse 25, sabi pong ganyan, ganito daw ang pagpapalain ng Diyos sa kanyang mga ginagawa. Una, yung talagang nagsisik ng knowledge. Narinig niyo na po ito kay Kuya Abe. Sabi niya, the Lord doesn't volunteer information. Kailangan mo siyang tanungin, kailangan mong saliksikin ang kanyang mga salita. Ano pa ang pagpapalaya ng Diyos? Tumutupad sa mga kautosang ganap na nagpapalaya. Normally, kapag po inisip natin, God's law, God's word, it restrict us. No? Yung parang pinipigilan ka sa kasiyahan mo. But, ang katotohanan is that ang sin, ang kasalanan ang totoong nag-i-enslave sa atin. And ang sabi po ng Bible, the truth, which is the Word of God, set us free. Diba nga, sikat na sikat yung, the truth shall set you. Dahil totoo po yun. Amen? And last is hindi yung nakakalimot kaagad. Tatanungin ko kayo mamaya, pagkatapos ng sermon, ano ang naalala nyo? Di ba? Pag wala, paano kayo pagpapalain ng Diyos? Hindi pa kayo lumalabas sa lugar na ito, nakalimutan nyo na yung pinrich na sermon. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-take notes ka. Ito po ang pangako sa mga sumusunod. No, Joshua 1:8. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan, ibig sabihin po, i-meditate mo yung word ni Lord. No? Araw at gabi, para malaman mo kung paano mong matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Sino po ang gustong umunlad? Magtaas ng kamay. Sino po ang gustong magtagumpay? This is the secret. Know the Word of God and follow it. Amen. Every time po na makikinig tayo ng sermon, wag mo lang i-assess, no? Ay, nakaka-inspire pala ito. Nakaka-inspire ba ito?
Okay? Huwag mo lang hanapin yung sermon na nakakakiliti ng tenga. Every time that you listen or hear the Word of God, ito daw po ang kailangan mong itanong. What will I obey this week? What will I do after this? Amen? Ito po ang big idea natin. Kung wala kayong talagang matatandaan, ito na lang. Sige, ito na lang. No? The blessings of God belongs not merely to those who hear His words, but to those who put it into practice. Sabi mo sa katabi mo, practice. Amen. Pinapractice po pala ang word ni Lord. Hindi lang po ito pinapakinggan. Amen? So ngayong umagang ito, meron lamang po akong dalawang part of our study that I would like to share to you. Number 1, ano ba dapat ang motivation mo ng pagsunod kay Lord? Hello? Kung tatanungin ka ngayon, bakit ka sumusunod kay Lord? Ano po ang isasagot mo? Okay? So yan ang titignan natin. Ano ang sinasabi ng Biblia? Bakit ka dapat sumunod sa Diyos? Pangalawa, paano ka naman susunod sa Diyos? Yun talagang way na katanggap-tanggap at mabuti sa Kanyang harapan. Ready na po kayo? Okay. So, number 1, motivation. Bakit ka susunod kay Lord? Number 1, it's because we love God. Hello? Susunod ka daw kasi this is your way of showing that you love God. Obedience is love made visible. Hello? Ang salitang mahal kita, naririnig mo, pero hindi mo nahahawakan. Tama? Naririnig mo, pero hindi mo nalalasap. Right? Kailangan po ng action. Amen? At pagdating po sa Diyos, ang gusto daw po niya is that tayo ay sumusunod sa Kanya para masabi mong talagang ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Let me prove that to you. Ang sabi po ng Lord sa John 14:15, if you love me, hello? Yung mga nandun sa likod, mga taga-purgatorio yata. Joke lang po. Hello, nakikinig pa po ba tayo? Sabi pong ganyan, John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Sa Tagalog, kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Mga magulang, mga anak, hindi ba napapakita natin ang pagmamahal sa ating magulang kapag tayo'y sumusunod sa kanila? Kasi ayaw natin silang may stress. Baka ikaw pa ang maging dahilan ng pag-cut short ng kanyang buhay. Imbis na ang nanay mo umabot ng 80 o 90, baka 60 na lang sa sobrang stress sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic. Amen. Hello? So, dito po, sinasabi ng Bible, yung obedience natin, hindi siya yung para mag-earn ka ng love. Kung hindi, ito po yung resulta dahil kilala mo ang Diyos, mahal mo ang Diyos, kaya ikaw ay susunod. Sabi pa po ni John sa 1 John 5:3, ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Hindi ba? Hello? Mahirap lang sumunod kapag meron kang ibang mahal. Pero kapag mahal mo si God, madaling sumunod. Bakit? Hindi naman malupit ang Diyos eh. Amen? He is our loving Father. Amen. Kaya kung nais mo pong mapakita na mahal mo si Lord, ano pong kailangan gawin? Sumunod. Amen. Amen. Number 2. Susunod ka, ito yung motivation mo. Because Jesus is Lord. Meron pong tanong si Lord sa atin sa Luke 6:46. A very powerful question. Ang sabi niya, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Gayong hindi niyo naman sinusunod ang sinasabi ko. Hello? You call me Lord, pero hindi niyo naman ako sinusunod. Amen?
If Jesus is truly our God, our Lord, pinaupo mo na talaga siya sa trono ng buhay mo. He is already your master. Kapatid, susunod po tayo sa mga utos ng Diyos. It is a natural response. Hindi pilit. Amen? Kung sinasabi po natin na si Jesus ay Panginoon ng buhay po natin, ang ibig pong sabihin, binibitawan na natin yung control at binibigay na sa Panginoon. Amen? Hindi mo na team song ang hawak ko ang beat. Hello? Binasa ko yung lyrics ng hawak ko ang beat. Ang sabi sa Google is that it is a song about control, no? Kinokontrol niya yung beat, no? Yung life of the party. Amen? Kaya pag Panginoon mo, si Jesus Christ, yung control, nasa Kanya na. Wala na ang beat sa'yo. Diba? Sa bawat pagkumpas, sabi niya gano'n, no? Amen? Si Lord ang nasusunod. Amen? Di ba yung nanay po natin kapag di tayo sumusunod? At minsan tayo pa ang nag-uutos sa kanila. Anong sinasabi nila sa atin? Tinawag mo pa akong nanay or tatay. Right? Kasi, imbis na silang masunod, ikaw nasusunod. Kinukuha mo yung pwesto nila. Amen. Nakakasunod po. Susunod tayo because Jesus is Lord. Amen? Hanaping mamo, penganak da kamo. Amen. Buti na lang si Lord, hindi ganon. Huwag nang sabihan na, kinreate da kamo, sunod ka. Hindi, no? God want a willing heart. Amen? Sabi pong ganyan, ng Bible, no? Tayo ang katawan ni Kristo. At siya ang ating ulo. Nakakita na po kayo ng katawan na hindi sumusunod sa gusto ng ulo? Anong tawag doon? Na stroke. Di ba? Iniisip mo, iunat mo yung kamay, pero nakaganon ka. Right? Kasi na stroke. Amen. Hindi sumusunod sa brain yung body. Para po tayong ganon. Para tayong na spiritually stroke. Kapag merong gustong ipagawa si Lord, pero hindi po tayo sumusunod. Ang sabi ni Lord, go and make disciples. E kakikimot, may stroke yun. Hello? Amen. Sabi ni Lord, iunat mo yung kamay mo, tumulong ka. E kakikimot, may stroke yun. Amen. Naintindihan niyo po yun? Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw, baka pumanaw. Amen. Nakakasunod po ba? Meron namang katawan, hindi pinapagalaw pero kusang gumagalaw. Anong tawag doon? Parkinson's disease. Sabi ng Lord, stay put ka, kenanan eh. O na yung mga galyang mga niya ng pong, di ba? Dinanmentasang kape. May gisa na itong lamana, bayang miras ketang dinana. Do you get my illustration, mga kapatid? Amen? And last, bakit po tayo susunod sa Panginoon? It's because God knows what is best for us. Deuteronomy 5:29. Parang panalangin nito ni Lord eh. Sabi niya, sana. Sabi mo nga sa katabi mo, sana. Sana naman sumunod ka na kay Lord. No? Sabi niya, sana'y palagi nila akong igalang at sundin ang aking mga utos para maging mabuti ang kalagayan nila at ng kanilang mga salinlahi magpakailanman. Grabe, no? God, so much, no, yung love niya para sa atin, na parang sinasabi niya, sana naman nang sumunod na ka kang Lord. Bakan tasali sa imbiye mo. Amen? And nasabi pong ganyan, damay, pati yung next generation mo. Hello? Alam niyo po, yung mga binabawal sa Bible, no? Kasi ang thinking ng mga nasa labas na tao na hindi nakakarinig pa ng word ni Lord is, ubi sa akin dahil bawal. Right? Ganun po lagi ang sinasabi nila. Ang daming bawal dyan, kaya ayokong maging born again. Pero alam nyo ba, that the Bible teaches us na yung mga
Huwag mong gagawin yan, ang sabi ni Lord. It's not to be KJ, to kill your joy and excitement in life. Pero ito po'y binigay ng Diyos para tayo ay proteksyonan. Sabi ni Lord, huwag kang mag-fornicate, huwag kang makipag-sex before marriage. Bakit? Pinoproteksyonan ni Lord yung puso mo. Kung binigay mo lahat sa tao na yan, at bigla kang iniwan, talundag ka kang building. Hello? Kaya sabi ni Lord, don't fornicate. Mga kabataan, pag gusto nilang isuko ang yung bataan, lumayas ka, layasan mo yan. Amen. Nakakasunod ba? God is protecting our body and even our memories. No? Biruin mo yon kung ang dami mo ng taong nakarelasyon at yun ang iyong paulit-ulit na ginagawa. Sa panahon na ikaw ay kakasal at talagang mapupunta na doon sa tamang tao, hindi ko alam, no? Kasi isa lang ang naging boyfriend ko, agad naging asawa ko. I don't know, but your memory is messed up. Di ba? Hello? Amen. Naaalala mo yung mga past. But God is so good. Pwede naman niyang i-heal, pero with unnecessary things and heartbreak, wag na. It's not worth it. Nakakasunod po. Ano pang sabi ni Lord? Huwag kang makipamatok sa hindi mo kapananampalataya. Hello? Bakit? Most likely, that person will ilalayo ka sa Panginoon. Hello? Alam niyo, kapag merong tao na pumunta sa buhay mo at nilalayo ka sa Diyos, that is not from God. Ate Wilma, ka-judgment mo naman, ka-judgmental mo naman. Hello? Yun po ang sabi ng Bible. Pero merong storya sa Bible. Si Ruth. Siya ay hindi isang Israelita, pero napangasawa niya si Boaz. Si Ruth at si Boaz are ancestor of our Lord Jesus Christ. Now, sinasabi ko ba na hindi na pwedeng ma-born again yung tao na yan? Pwede. Pero, ang attitude kasi ni Ruth, ang sabi niya, ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Hello? Ang tanong dyan, yung bang nanliligaw sa'yo, willing mag-commit sa Lord? Sasabihin ba niya na ang Diyos mo ay magiging Diyos ko? Hello? Tingnan mo nga yung katabi mo, ikaw ang topic talaga. Amen. Amen? Tingnan po ninyo bakit sabing ganyan that God knows what is best. Ito po ang description ng Bible sa utos ng Diyos. Psalm 19 verse 7 to 11. No? Maliit pala. So, babasahin ko na lang. Sabing ganyan, ang kautosan ng Panginoon ay walang kamalian. Perfect. Ang word ni Lord. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan. Hindi gaya ng katabi mo. Mapagkakatiwalaan ba yan? Hello? At nagbibigay ng karunungan sa mga walang kaalaman. Verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Hindi katulad ng ka-MU mo, malabong usapan. Verse 9, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso, mananatili ito magpakailanman. Ang utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito'y higit pa kaysa sa purong ginto, at mas matamis pa kaysa sa pulot-pukyutan. Last, ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na iyong lingkod, may dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Hello? Ako convinced na ako kung sunod kang Lord. Alam nyo, this is the greatest frustration of a long-time pastor. Yung 25 years ka nang nagpipreach at hindi pa rin sumusunod ang mga tao sa Diyos. Andiyan nga lang bayad, basta akit mo that people are loving God, fearing God, obeying God, that is more than enough na bayad.
sa puyat, sa pagod at investment mo. Amen. Anya, nung buriyang magpatuloy, pastor, sana naman nakit ko matatransform yung bayo by the grace of God. Amen. Itang mo yung bayad na buri ko. Hello? Itang sasalese ako, biye, kesa kitang mawawala na kayo, magwala ko po. Amen. Ay, thank you, Lord. Din pong pila na make amen. Amen? How to obey? Part 2. Okay, dito po ako magtatapos sa mga points na ito. Tiningnan natin, di ba, kanina, part 1. Ano ba yung dapat yung motivation natin? Number 1, because we love God. Pangalawa, susunod tayo because Jesus is Lord. And last, because God knows what is best. And on the second part is how to obey. Paano naman susunod? Kung alam mo na ngayon, ganito pala ang dahilan bakit ako susunod. So now, paano naman po tayo susunod? Okay? Sabi ng point number 1 is that mag-obey ka kahit di mo naintindihan. Obey God's word even when you don't fully understand it. Sabi ng Proverbs 3:5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Hello? Bakit? Ang thoughts ng Diyos, hindi mo kamukhang mag-isip ang Diyos. Amen? Sabi ng Bible, His thoughts is higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. Amen? Kaya daw, pag may sinabi si Lord, sumunod ka. Kagaya po ng kwento na ito. At tandaan niya pa itang story ta last week, tang kabayo. Ito mo kanya ni nga tandaanan nyo eh. Retang point sa'yo no nga tandaanan eh. Amen. At tingnan po natin yung story ni Taylor Hudson. Okay? So si Hudson Taylor was a missionary na tinawag ng Diyos sa China. So maraming mga na-born again because of the work of Hudson Taylor in China. No? So dito, makikita natin that he obeyed the Lord, no? Even though hindi niya naiintindihan. No? Pakinggan po natin yung storya niya. Okay? Allow me to read it. Noong 1853 po, he is 21 years old, no? Yun nga, pangalan niya si Hudson Taylor. At bata pa lang siya, tinawag po talaga siya ng Lord. It's very clear yung calling niya sa buhay niya, no? So mag-mission daw siya sa China. So sumunod po siya sa Panginoon, and before yung transportation na ginagamit po nila ay mga kahoy na bangka. Okay, hindi pa po yung dimotor, no? So, sumakay po siya sa nagngangalang bangka na Dumfries. Okay? So, habang papalapit po siya sa baybayin ng New Guinea, bigla pong may nangyari doon sa kanilang sinasakyan. Okay? Tumigil ang hangin. So, sa kalagitnaan ng dagat, tumigil ang hangin, walang kwenta yung kanilang mga layag. No? So, akala nila nung una, okay lang yon kasi parang normal lang, okay? Nag-aantay lang sila na magkaroon ng hangin. But, ito po yung nangyari. Since hindi sila umaandar, hindi nila makontrol yung boat na sinasakyan po nila, umagos yung boat papunta sa isang coral reef na pwedeng sumira doon sa boat nila. And after the coral reef, mapapadpad sila sa pampang in which nandoon are cannibal tribe. Hello? Kanandahang mabiye, pag nipadpad ka rin. So, ang nangyari po, thank you, Bo. So, ang nangyari po is that nagpanic po yung captain at pumunta kay Hudson Taylor. Ang sabi niya, excuse me, anong gagawin natin? Hello? Mapapadpad tayo doon sa island ng tribong cannibal. Hello? And then, ang sabi po ni Hudson doon sa kapitan, halika, sabi niya, punta tayo sa loob ng cabin at tayo ay manalangin. And then, habang po silang nananalangin,
nag-stop si Hudson Taylor. Ang sabi niya doon sa kapitan, umakyat ka na doon sa deck at sabihin mo doon sa mga tripulante na itaas na ang mga layag. No? So nagtataka yung kapitan, wala naman ngang hangin, tapos pinapataas niya yung layag ulit. Ang sabi niya, kung nanalangin tayong magpadala ng hangin ang Diyos, ang pinakamataas na pagpapakita ng pananampalataya ay maging handa na salubungin ang hangin. Hello? Nagalinlangan po yung kapitan because it's not logical. Pero umakyat pa rin siya at pinababa niya. And then naiwan po si Hudson Taylor na nanalangin doon sa cabin habang yung kapitan, mga tripulante, inaayos yung bangka. And sa madaling sabi, kumatok po siya doon sa kwarto ni Hudson Taylor. Ang sabi niya, Hudson, tumigil ka ng manalangin, sobrang lakas na ng hangin. At baka masira na ang mga layag. Ang pananampalataya po, mga kapatid, ay hindi yung naghihintay ka ng hangin. Ang pananampalataya is that nag-uumpisa kapag narinig mong may sinabi ang Diyos sa'yo. Hello? Meron po akong, can I testify? This is one of the principle na sinusunod ko sa aking buhay, which is, I call it, next mga kuyabe, preparing the vessel principle. Ito po nakuha ko siya sa Bible. Example, no? Si Jesus, his first miracle was turning the water into wine. Di ba ang sabi niya doon sa mga alagad, sa mga alipin, punuin nyo ng tubig itong mga sisidlan na ito. Hello? Nung meron ng sisidlan at meron ng tubig, yung mga banga, doon pa lang nag-miracle si Lord. Amen. Same with the widow and Elisha. Sabi niya sa widow, humanap ka ng mga bote, pati sa mga kapitbahay mo, manghiram ka. And then, you will pour out an oil at hindi ito mauubos. Naubos lang nung tumigil nang wala nang lalagyan. Amen. My personal testimony is this. Wala pa kaming sasakyan, pero may keychain na kami ng sasakyan. Hello? I think that is 5 years or 4 years before po kami magsasakyan. Bumili na ako ng Calvin Klein na keychain. Okay? Bakit? Kasi nanalangin ako, gusto kong magkasasakyan eh. And after kong bumili ng keychain, nag-apply ako ng student license kahit wala kaming sasakyan. Bakit? Nag-pray ako eh, so I'm preparing. Amen. I wonder anong pinagpe-pray nyo kay Lord. Nagpe-prepare po ba tayo? Hello? Amen? Gusto mong pumunta ng abroad, ni passport wala ka. Paano ka makakapunta ng abroad? Hello? Amen. Nakakasunod po ba? Diba? You want your family to be saved. Kung pinanalangin mo na maliligtas ang family mo, every Sunday morning, prepare mo yung damit niya. Diba? Mag-prepare ka ng seat for that person. Amen? Hello? Lagi mo siyang yayayain as if sasama siya ng Sunday morning sa'yo. Because that is faith. Amen? Pinag-pray mo na kay Lord eh. Amen po ba? Nagpipray ka kay Lord na bibigyan ka ng pera. Ni savings account, wala ka. Tip ko sa inyo, mag-open ka ng savings account. Bakit? Kung walang sisidlan, walang pupunuin ng Diyos. Hello? Give God something to work on. Amen? Hello? Amen. Nagpipray kami ng anak. Sa bahay namin, merong ng bib. Ang gamit namin sabon, pang baby. Yeah. Why? That's an act of faith. Amen? Nagpe-prepare kami ng savings, nag-prepare na kami ng kwarto, because we know God will give it one day. Amen? Ang tanong, nagpe-prepare ka ba doon sa iyong pinapanalangin? Nagpe-pray kang makatapos sa pag-aaral. Galingan mong mag-aral.
Amen? Ready mo na yung pang-graduate mo kasi gagraduate ka. Hello? Amen. Preparing the vessel principle. Amen po ba? Kaya ako marino. Nakapang marino. Amen? Nakakasunod po. Pangalawa, paano tayo mag-o-obey? Obey promptly. Pag meron pong sinabi ang Diyos, agad-agad, sundin mo. Sabi po ni Haring David sa Psalm 119:60, I will hasten, pambilisan ko Lord, and not delay to obey your commandments. Why? Because delayed obedience is often disobedience. Si Jonah po, example po natin, sabi niya, mag-preach ka sa Nineveh. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa other way. Pero wala rin siyang katakas sa Panginoon. Nilunon siya ng malaking isda at dinala sa Nineveh. Sino pa? Mga Israelita. Dapat makakapasok naman talaga sila kaagad sa promised land within 40 days naging 40 years. Bakit? Dahil sa kanilang disobedience. Mga kapatid, makinig po kayo. Kapag obedient tayo kay Lord, yung mahaba, umiikse. Yung pong mahirap, gumagaan. At yung imposible, nagiging posible. Basta magaling kang sumunod. Amen. When God convicts us today, pag sinabi niya, magpatawad ka, patawaran mo. Hello? Pag sinabi ni Lord, mag-repent ka, stop mo na yan, repent today. Mo sabihan, Lord, ating kaya pa pong session kayo, but next Sunday na mo po, pambihira ka. Amen. Don't wait. Sabihin mo sa katabi mo, don't wait. Do not live a double life. Sabi po ng Hebrews 3:15, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag nyong patigasin ang puso nyo. Hello? Naririnig po natin ngayon ang mga salita ng Diyos. Huwag mong pagmatigasin ang puso mo, kapatid. Amen? Bakit? Tayong mga tunay na tupa ng Diyos, eto daw ang karakteristik natin. John 10:27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila, sabi ng Panginoon, at sumusunod sila sa akin. Kaya po kung ikaw ay tupa ng Diyos, you can hear God's voice. Do not harden your heart and follow Him. Amen. And last, dito na po ako magtatapos. Nandyan pa po kayo? Kaya pa? Amen. Last, obey when it costs you. Wala pong libreng pagsunod. Sabi po ni Lord, take up your cross and follow me. Meron pong sacrifice sa pagsunod. Amen? Huwag po kayong maniwala that obedience, yung tunay na obedience is convenient. Wala pong ganon. Amen? Let me give you a story. Two story actually. Yung una, si William Tyndale. Okay? Siya po ay isang scholar, okay, na sinunog. Okay? Namatay siya dahil sinunog po siya. Bakit? Kasi noong 1500 sa England, wala pong English translation ng Bible. Pinagbabawal ng hari. Ngayon, si William Tyndale, sa kakapilit niya, siya po ay inaresto. Okay? At sinunog ng buhay. And then, alam niyo po kung ano yung last word niya? Ang sabi niya, Lord, open the eyes of the King of England. And after 2 years, na-born again ang hari ng England during that time. At pinatranslate niya ng English ang Bible. Hello? Kaya po yung hawak na Bible natin na yan, madaming namatay dyan before makompile. Amen? Tapos, hindi bubuksan ng katabi mo. Hello? Amen? 2 taon po, pagkatapos niyang mamatay, inutos po ng hari ng England na maglagay na ng English Bible in every church of their country. At yung pong New King James Version, ang nag-translate po, King James Version, 80% to 90% ang nag-translate nun
si William Tyndale. Amen. I wonder, ano ang kaya mong ibigay just to follow God? Hello? Amen. Meron pong oras ng pagsunod kay Lord na may malaking presyo na kailangan bayaran. Kay Tyndale, yun po yung kanyang buhay. Pero dahil po sumunod siya, milyon-milyong tao yung nakakilala sa Diyos sa loob ng maraming henerasyon. Kasi naintindihan na yung Bible eh. Ang sabi ni Tyndale, ang gusto ko, sabi niya, even an ordinary farmer can read the Word of God. Kasi dati Latin eh. Latin po ang salita doon sa Bible na ginagamit nila sa England. And pangalawa na story, yung Chick-fil-A. Yan. Alam niyo po yung Chick-fil-A? Ito po ay sikat na fast food chain sa Amerika. No, ang kanyang founder ay si Truett Cathy. Okay? So, ang principle ni Chick-fil-A noong 1956 na itayo siya ni Truett Cathy is that walang magbubukas ng tindahan tuwing Sunday. Sila lang ang tanging tindahan. Di ba? Pag weekend, ang mga mall bukas. Bakit? Yun ang malakas. Right? Amen. Pero siya, sabi niya, susundin ko ang sinasabi ng Biblia para ang aking mga empleyado at ako ay makasamba, sarado ang Chick-fil-A tuwing Sunday. Now, pinayuhan po siya ng mga bankers, mga talagang magagaling in terms of business and management. Ang sabi niya, Cathy, sabi ganyan, bilyong-bilyong pera ang nawawala sa'yo dahil nakasara ka ng Sunday. But alam niyo po, because God is faithful, alam niyo ba na tapat ang Diyos sa mga nagtatapat sa Kanya? You know the sales of Chick-fil-A? Masigit pa siya sa Starbucks. Masigit pa po siya sa mga malalaking fast food chain. Amen? Bakit? Kasi binabalik po ng Diyos mula Monday to Saturday eh. When you honor God, He will honor you. Amen? When you obey God, no, hindi ka maiiwanan. Grabe, no? Talaga, yung sales niya, mas mataas pa po sa Subway, McDonald's, and even Starbucks. Masigit ang sales niya. Amen? Kaya nga mga kapatid, if you will choose obedience to Christ over promotion, na ilalayo ka naman nito sa Kanya, mawawalan ka na ng panahon sa Diyos. Or maybe that promotion is because of a dishonest gain, wag na lang. Hello? Yung mga relationship na tinatangkilik natin, na naglalayo sa atin sa Diyos, do not choose that over Christ. Amen? Convenient obedience is not true obedience. Ang totoong pong pagsunod is that, Lord, kahit masakit, kahit mahal, kahit may mawala sa akin, susunod ako kasi ikaw ang Panginoon ko. Amen. How to obey? Number 1, obey even when you don't understand. Pangalawa, obey promptly. And last, obey even when it costly. Amen. Tumayo po tayong lahat. Alam niyo po, there are many reasons to obey God. Pwedeng you just fear consequences. Matalino ka, ayaw mo ng sakit sa ulo, kaya ka susunod. Meron namang tao susunod because they want the blessing of God. Pero alam niyo kung ano po yung highest reason bakit ka susunod sa Diyos? Susunod ka kasi nakita mo the beauty of God in Jesus Christ. Narinig niyo po ba yon? Susunod ka when you see Jesus beautiful. Amen? Pag na-realize mo po that God the Father gave His only Son to you to die on the cross for your sins, yung heart mo mababago. Gusto mo nang sabihin is that, Lord, how can I please the one who loved me very much and gave Himself for me? Let's pray. Father,
Salamat po sa reminder mo sa amin ngayon. We should have the right motivation and the proper way to obey you, Panginoon. Lord, dalangin po ang bawat isa sa amin na nandito at manonood online ay magkaroon po ng pusong masunurin sa inyo, Panginoon. Because this is the blessed life, Lord. If we fear you, if we trust in you, and if we obey you, Lord God. Kaya, Panginoon, dalangin ko, Diyos, na mag-translate sa action ang aming pong napakinggan ngayong umagang ito. Lord, I pray maging malinaw ang iyong mensahe sa amin ngayong umagang ito, na kung meron po kaming dapat ayusin sa aming buhay, ay dapat po namin gawin. Tulungan niyo po kami, Lord, sa kahinaan po namin. Kung po meron mga pagkakataon, Lord, na nasusuway po namin kayo, meron pong aspeto ng buhay namin na hindi in line sa iyong mga salita. Dalangin ko, Lord, na tulungan niyo ang bawat kapatid na nandito, Lord, na talagang makasunod po sa nais mo sa buhay nila. Hindi lang yung nais ng pastor, nais ng cell leader, kung hindi, Lord, yung boses mo, yung nais mo at purpose mo sa buhay nila, ang masunod po nila, Panginoon. Lord, I pray for a broken heart, a broken spirit, Lord, na talagang right sa iyong harapan. Hindi nagmamalaki kung hindi nagsasubject sa lordship mo, Panginoon. Lord, tunay nga po, kayo ang maupo sa trono ng buhay po namin. Kapatid, kung hindi mo pa ginawang Diyos at Panginoon ang ating Panginoong Yesus, ngayon po yung oras na pwede mong sabihin sa Lord, Lord, pumasok ka nga po sa buhay ko. Umupo ka sa trono ng buhay ko at ikaw na ang masunod. Come on, just pray to the Lord right now. Kung nahirapan ka pong sumunod sa Lord, just pray to the Lord. Lord, tulungan niyo po akong sumunod. Tulungan niyo po ako sa aking mga kahinaan. Baguhin mo yung puso ko, yung espiritu ko, Lord. I want a spirit that follows hard after you, Lord God. Tunay nga po, Lord, kayo ang maging hari ng aming mga buhay. Master, may-ari ng buhay na ito. Maraming salamat po, Lord, sa kalakasan, sa kabanalan through the Lord Jesus Christ, to the blood, O God, through the cross. Maraming salamat po. We give you the highest praise and thanks. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Since first Sunday po ngayon, tayo po ay magkakaroon po ng communion. Kaya po, tinatawagan ko ang ating mga ushers to bring the elements dito. Yung juice tsaka po yung bread. Sabay-sabay po tayong kakainin yung tinapay at iinom ng juice. Yan, no? So, ginagawa po natin to kasi inuutos ni Lord. Sabi pong ganyan ni Lord, every time na magko-communion tayo, inaalala po natin yung sacrifice ni Lord sa cross, yung katawan niya na nagdusa para sa atin, at yung kanyang dugo na tumigis para po sa ikatutubos ng ating mga kasalanan at ikakalinis po natin. No? So, ngayon po, for a split second of time,